Sa Magaling. panawagang courtesy resignation po ni Pangulong Marcos Jr., may significant na ba kayong pagbabagong nakikita para sa significant na pagbabago sa huling tatlong termino ng Yun. kasalukuyang administrasyon, Prof? Alam mo, Admar, kasi itong resignation na ginagawa, ngayon pati GOCC heads kasama na, no? Malawakan yung resignation, pero wala ako masyado nakikitang pagbabago kasi meron namang dapat mga kalihim na siguro binigyan ng walking papers, pero parang hindi nakakasama. Unang-una dun sa economic team, hindi ako naniniwala na yung economic team dapat mag-remain intact. Bakit? Kasi nakita natin kung paano binastos ang ating General Appropriations Act. Nakita natin kung paano ang PhilHealth at ang iba pa mga trust fund na linikom para gamitin sa kung saan, 'di ba? So yung growth rate natin ay 5%, the lowest in the history during the campaign period. Nakita natin yon. Oo, bumaba ang inflation, pero hindi nararamdaman ng tao yan in terms of prices. So, para sabihin mo yung economic team will remain as is, yan na ang magiging polisiya hanggang 3 years down the road. Yung pagpapalit sa DENR, hindi masyadong klarado kasi kung ano ba ang ginagamit na batayan. Kung ang batayan ang sabi nga ay yung kalihim ng DNR ay lipad ng lipad daw, siguro kailangan mong tingnan bakit lumilipad. Kung tungkol sa climate change yun, o kaya sa SDG, kailangan mapag-usapan yun with other countries. Hindi ko nakikita na yung kung ang pagbalasa niya sa kabinete ay dahil sa resulta ng eleksyon, sino ba ang treasurer? Sino ba ang naging problema sa BARM kaya walang alyansa na nanalo? Dapat kasi alam na niya kung sino hindi yung parang inaasahan ng tao may reboot pero wala namang reboot na nangyayari. Wala. Opo. Talagang itong si Prof. Malutigia, pagka ito talaga ang humimay sa mga issue, talagang mapapapakinig ka eh. Iba ho talaga tong alin na to pagka siya ang sumalansan, no? Nagpaliwanag sa mga issue. Yun nga ho mga kababayan, actually yung obserbasyon nitong si Prof. Malutigia, hindi lang naman ho siya ang merong ganong klaseng obserbasyon. Maging si Atty. Vic Rodriguez, yung mga nagsalita diyan sa courtesy resignation na panawagan nitong si Marcos Jr. sa kanyang mga gabinete, ano lang ho, cosmetic ika nga lang. O di naman ho kaya publicity stunt lang o diversionary tactics. Mainit ang issue ng impeachment na kung saan hindi na matutuloy, walang makukuhang boto, bigla ho siyang aarangkada na ako talaga ayaw ko ng impeachment. Bigla ho siyang merong ganong mga punto de vista. Ngayon naman ho mga kababayan, ang asentimiento ng ating mga kababayan nung panahon ng kampanya ang mahal na presyo ng mga pangunahing bilihin, korupsyon. Bigla ho siya nanawagan ng courtesy resignation na hindi naman ho natin nakita, hindi ho nagkaroon ng matinong resulta, ika nga. Yung mga individual na iniisip ng ating mga kababayan na dapat matanggal sa gabinete, yun ho ang rinitain niya. At yun naman hong dapat na ma-retain, yun naman ho ang pinagtatanggol niya. Yun nga hong nakakatawa dito sa dito sa courtesy resignation na to. Ano po ba yung mas mainam na nakikita niyo po Idol natin yan. Si Sir Admar V. Magaling. mas epektibo at mas convincing sa mata ng taong bayan? Yung ganito na courtesy resignation, yung parang generic, tapos pipili lang siya, or yung diretso tumbok talaga kung sino yung hindi nagpe-perform ng tama tingin niya problema, yun agad yung tatanggalin? Oo, Admar, diretsuhin mo na, wag mong, kasi parang ang buong bürokrasya naka-stand still.
coming from an election na ganun ang resulta, you need to recalibrate and make sure programs and policies, plans, programs are implemented. Hindi ko inaasahan ng sagot niya sa nangyari sa election ay isang podcast ng pag-amin. Oo, alam naman natin madali ang salita. Ang napakahalaga ay aksyon. I would rather get him, yan sinasabi niya, yung 20 pesos per kilo, i-launch na nationwide, hindi yung lahat PR lang, no? Klaraduhin niya, kasi sabi niya, I will sustain this. Paano mo masusustain yan? May parte na subsidiya na galing sa local government. So mamimili sila ng local government na kaya mag-subsidy nung parte ng local government. Yun yung una. Pangalawa, yung dapat klarado sa taong bayan, merong mga bali-balita kung sino yung treasurer, kung bakit nawala yung pondo na pang-eleksyon, yung pondo bang pang-eleksyon galing yun sa taxes ng mga tao. Kailangan maging transparent kasi yung process at masabi sa taong bayan, ito ang scorecard kong gagamitin across agencies. Wala namang ganun sinabi. Kaya lahat ng tao naghihintay. At medyo matagal-tagal ito kasi ang balita ko mukhang minamasahin na. Merong ine-expect na pagpapalit sana dun sa executive secretary pero hindi naman yun natuloy. Merong ine-expect na pagpapalit sa special assistant. Mukhang hindi rin yun matutuloy. So maraming mga tinitingnan ang taong bayan. Merong ine-expect na pagpapalit sa DPWH. Merong ine-expect na pagpapalit sa DSWD. I mean, ang daming ahensya ng gobyerno na ginamit para sa eleksyon na dapat may accountability. So kailangan may transparency dun sa proseso. Ngayon, GOCC naman ngayon ang susunod. So kung ang GOCC ay hindi nag-agree na ang trust fund namin ay ilipat sa treasurer at gamitin para sa ibang bagay, medyo nakakabahala yon. So kailangan siguro klarado at tinutumbok kasi ang kailangan ngayong sabihin, ano ba yung vision ko for the next 3 years? Definitely yung inaugural niya iba na sa ngayon. Yung inaugural, yung resulta ng midterm at saan ko dadalhin ang bayan in the next 3 years. Hindi ka na pwedeng mag-launch ng bagong infrastructure. Kasi wala namang infrastructure sa kasaysayan natin na natatapos sa 3 years unless na umpisahan na at tinuloy lamang. Yun yung mga bagay na nakakaalarma kasi palawak na ng palawak yung call for